20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Miyerkules, 26 na sa buwan ng Marso taon 2026. Sa ulo ng mga balansyadong balita. Pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa Emergency Power Bill na bawasan o suspindi ng excise tax sa langis, inaantabayan na. Dami ng gasoline stations na pansamantalang nagsara sa harap ng krisis sa langis, umakyat na sa 415. Impeachment hearing ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte umarangkada kahit ito'y wala sa pagdinig. Sa NEVP Sara, pinapasabina ng House Panel investigasyon ng NBI sa banta kay Pangulong Bongbong Marcos, pinasusumiti rin. Publiko pinaghahanda ng pag-asa laban sa banta naman ng El Nino ngayong tag-init. Kaso ng suicide sa Metro Manila tumataas. Ng PNP-HPJ na naharap sa kasong administratibo dahil sa sexual harassment nagbitiw. At mahigit sa 100 katao arestado sa isang sabungan sa Tondo, lungsod ng Maynila. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, inaantabayan na ang gagawing paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panukala na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang tapyasan o suspindi ng excise tax sa produktong petrolyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng Presidente na dahil natapos na ang pag-aaral ng Senado at Kamara sa bill, maaaring mapirmahan na niya ito ng Pangulo ngayong araw o anumang oras simula ngayon para maging ganap na itong batas. Nauna nang sinertipikahan ni Pangulong Marcos ang bill na emergency powers para mabawasan o masuspindi ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Inamin naman ng Pangulo na sobrang komplikadong kalkulasyon dahil pabago-bagong halaga ng langis sa world market. Sa kabila nito, iginit naman na walang rason upang magpanik. Samantala, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 20 billion pesos na bilang emergency fund para matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa. Ang Department of Energy ang mismong tatanggap ng emergency fund sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation. Ayon sa Department of Budget and Management, ang aprobadong budget ay kukunin sa Malampaya Gas Fund sa ilalim ng Special Account sa General Fund. Gagamitin ang 20 billion pesos para sa implementasyon ng Emergency Energy Security Program ng gobyerno na layuning matiyak ang fuel availability, maiwasan ang kakulangan ng supply ng langis at matapatan ang patuloy na epekto ng global oil crisis. Pupondahan din ito ang strategic procurement ng fuel products, kabilang na ang diesel, gasolina at LPG para mapatatag ang national fuel inventory, pump prices at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon sa sektor transportasyon, logistics, agriculture, emergency response at iba pang critical sectors. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, naka-standby na ang buong puwersa ng militar kasunod naman ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Emergency. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, handang sumuporta ang kasundaluhan sa mga critical infrastructure, logistical ng essential goods, engineering at rapid response lalo na sa kanayunan. Ginawa naman ni Padilla ang pahayag matapos natasan ni Pangulong Marcos ang law enforcement agencies na tiyakin ang seguridad. Ganon din ang integridad ng key installation sa gitna ng ginagawang pagpreserba sa langis at iba pang source ng enerhiya. Umabot na sa 415 na gasolinahan ang pansamantalang nagsara mula nang pumutok ang panibagong tensyon sa gitnang silangan. Sa datos ng Philippine National Police, pinakamaraming nagpadlock ng gas stations sa Cordillera na may 78, sinundan ng Cagayan Valley na may 50, Gitnang Luzon na may 42, Calabarzon na may 35 at Bicol na may 30. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ito ng pagtutok ng pulisya sa
seguridad ng mga energy facility, maging peace and order sa mga komunidad. Bukod sa gasolinahan, magkakaroon din umano ng dagdag na presensya ang PNP sa mga fuel supply depot at iba pang critical infrastructure. Samantala, 3 kaso na ng hoarding, overpricing at unfair competition ang ay naitatala ng PNP. Isang gasolinahan sa Nueva Vizcaya, isa sa Samar at isang insidente ng illegal na pagbebenta ng langis sa Albay. Gayunman, tinawag itong isolated reports ng PNP sa ngayon. Pakinggan at panuurin po natin ang tagapagsalita ng PNP, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Pero kaugnayan po na nasabing Emergency Crisis Committee na nilabas po ng ating mahal na Pangulo na magpatuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DOE at saka sa DTI, sa DSWD at iba pong ahensya para po alamin kung ano yung specifically, kung ano po yung mga kailangan po nila sa PNP para matulungan sila ang mga sabing ahensya sa pagpapatupad ng nasabi pong mga taskings po. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, hindi lang mabagal ang pagkilos ng administrasyon kundi sobrang bagal. Ito naman ang deklarasyon ni Senator J.V. Ejercito kasunod ng hearing na sinasagawa hinggil sa kahandaan ng pamahalaan sa krisis sa langis dulot ng giyera sa Middle East. Sabi ni Ejercito, masyadong reactive ang mga ahensya ng pamahalaan. Para kay Ejercito, ang nais makita ngayon hindi lamang ng mga mambabatas kundi ng ating mga kababayan ay kung ano ang mga konkretong hakbang ng gobyernong tutugon sa krisis. Narito si Ejercito. Hindi naman mabagal. Mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-breakdown ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-breakdown ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. At yan po ang tinig ni Senator J.V. Ejercito. Samantala, nagbabala ang Department of Health o DOH sa posibleng pagtaas ng presyo ng gamot, gastusin sa ospital at magkaroon ng kakulangan sa supply dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, nangangamba ang pamahalaan na maapektuhan ng pagdating ng mga inaangkat na gamot at medical supplies. Paliwanag ng kalihim, kung lalala ang sitwasyon sa Middle East, maaring maantala o magmahal ng sunod-sunod o susunod na delivery ng mga gamot katulad ng nangyayari sa presyo ng langis. Sa ngayon, nilinaw ng DOH na wala pang kakulangan sa supply ng gamot sa bansa. Samantala, may bawas sa terminal fees sa 44 na commercial airport sa bansa simula April 1. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Director General Raul del Rosario, layunin nito na magbigay ng ginhawa sa mga pasahero sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Base sa passenger service charge, bababa ng 700 piso mula 900 pesos ang international flights. Wala 300, magiging 150 naman to 200 ang ibabayad sa domestic flights at ang principal Class 1 airports mula 300 magiging 100 hanggang 200 pesos na lamang. Samantala, dumipensa si House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro sa mga bumabatiko sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng kinakaharap na krisis sa bansa. Sa kanyang opening speech sa hearing, iginiit ni Luistro na hindi napapabayaan ng Kamara ang kanilang tungkulin sa bayan dahil naipasa na ang Emergency Power Bill na nagbibigay laya kay Pangulong Marcos na suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Bukod dito, naaalis na rin ang ipinataw na travel tax sa mga pasaherong palabas ng bansa at may mga ilan pang mga relief measures na pagtitibayin ng Kamara kaugnay sa epekto ng tensyon sa Middle East sa bansa. Binigyan din ng pambabatas na hindi maaring isantabi ang usapin ng impeachment dahil bahagi ito ng kanilang mandato sa ilalim ng saligang batas. Pakinggan at panuurin po natin si Congresswoman Luistro. Kahit may impeachment, tuloy tayo sa iba nating tungkulin. Ang ating serbisyo publiko ay hindi napuputol, hindi tumitigil kahit sa gitna ng pinakamabigat na tungkulin. While we scrutinize those in power, we do not lose sight of the hardships faced by the powerless. Having said that, we proceed today fully aware of our dual duty to hold public officials accountable and to serve the people
who entrusted us with this mandate. Ang tinig ni Congressman Luis Tro. Samantala, muling iginit naman ni Vice President Sara Duterte na pamumulitika lamang ang pagdinig ng House Justice Committee sa hindi nito pagdalo sa impeachment proceedings laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Duterte na ginagamit ng mga mambabatas ang pagdinig upang makapagsagawa ng House of Representatives na maipatawag para sa kanilang fishing expedition. Aniya, masinuuna ng Kamara ang politika sa kapangkanan ng milyon-milyong Pilipino na hirap na dahil sa mahal na bilihin. Wala rin naman ang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig. Sabi pa ni BP, dapat nang ibasura ng komite ang reklamo dahil malinaw umano na kulang-kulang ang kanilang ebidensya. Ipinapasabina ng House Committee on Justice ang ilang mga personalidad kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mosyon ni Representative Leila de Lima, inaprubahan ng komite ang pag-imbita sa susunod na hearing kay Attorney Gloria Camora, pinuno ng COA Audit Team upang magbigay linaw sa mga kinukwestyong pondo ng Department of Education o DepEd noong si Duterte pa ang kalihim nito. Ipatatawag din si Ramil Madriaga, ang itinuturing na bagman na nagsumite ng affidavit noong November 29, 2025 kung saan idinidetalye nito ang umunoy irregularidad sa paghawak ng confidential funds. Dahil sa umunoy banta sa kanyang buhay, hinihiling din ni De Lima sa National Bureau of Investigation na tiyakin ang seguridad ni Madriaga sa kanyang pagdalo at pagtestigo sa mga susunod na pagdinig. Narito si Justice Chair Jervil Luistro. 31 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. 415 gasolinahan na, partner. Yung binasa mo kanina na nagsarado na. Dami, no? Kahapon ay 400 lang ito. 415 na ngayon. It means ilang gasoline boy ang nawala ng trabaho, ilang truck driver ang apektado na nagrarasyon ng gasolina, mga pahinante, mga nakahera at iba pang mga trabahante ng mga gasoline stations, at ilang pang mapapadagdag bukas makalawa. At syempre may mga, ewan ko kung na-confirm ito, partner, ha, na kumakalat lang naman sa social media, may ilang mga malalaking tindahan, yung mga sikat na mga tindahan na nakita natin sa mga malls, ano, magsasara na rin po sila kasi nga siguro kung ano man ang rason dito ay mukhang konektado ito, ano, sa krisis sa Middle East at yung nangyayaring epekto nga nito sa ating ekonomiya. So dagdag na naman na maraming mawawala ng mga trabaho sa mga susunod na linggo. Bilang nakakaunawa, lahat tayo naman marahil magsasabi na hindi naman po pwedeng kaagad-agad ibubunghalit po ng ehekutibo na tayo ay nasa krisis, tayo ay nasa malala ng sitwasyon sapagkat it will means panic. Totoo ho yun eh. Talagang sino bang hindi magpapanik? Kanya lang naman, hindi rin naman po pwedeng sabihin partner na i-deny mo, itatago mo ang tunay na sitwasyon. Na? At isu-sugarcoat mo kung ano ang kalalagayan ng estado ng mga gasolinahan, ng mga paparating, ng mga inaangkat nating langis. Kasi bakit nagsasarado yung mga gasolinahan? Anong ibig sabihin yan? Bakit nagsasarado yan? So, either hindi na nila kayang bumili o wala na silang mabili. Hanggang kailan yan? Pag wala nang nagkakarga ng gasolina sa mga bayan-bayan, sa mga sasakyan, apektado ang kabuhayan, apektado ang negosyo, apektado ang empleyo, apektado ang mga estudyante. Ano ang sagot? Ano ang mabilisan, tama si Senator J.B. Ejercito, hindi lang mabagal. Sobrang bagal. Reactive. Oo nga. Kasi dapat ang ginawa, yung mga declaration ng emergency na yan at yung mga crisis committee na yan, ilang araw na ba tayong pinumumroblema ng gera ni Donald Trump sa Iran? Kasi nagsimula siya sa February 28. So
We are entering the fourth week. We've entered Oh. the fourth week. Next week, fifth week na siya. Mag-iisang Yes. buwan na siya. Alam naman natin na kapag ka ang giyera ay nagmula dyan sa gitnang silangan, lalo kung Iran, talagang apektadong malaki ho ang ating kabuhayan sapagkat yung Strait of Hormuz, yun ho ang kanilang stronghold, yun ho ang kanilang alas nung Iran At siguro naman, partner, mapoproject mo na, makikita mo na kung ano magiging epekto nito. Ha? Sa dami ninyong mga consultant at sa dami ninyong mga naririyan sa gobyerno, bakit ngayon lamang tayo gumagawa ng mga ganitong hakbang? Paano ito? Pagkatapos ang masakit pa nito, partner, mukhang tayo'y mga ngayo pa ngayon. Tayo ngayon ay maninikluhod sa China to get oil. Mukhang nga iyan nga ang pinag-uusapan din ngayon. So paano na yung pinaglalaban natin na soberanya ayan sa West Philippine Sea, yung ating EEZ, di ba? At kung ano-ano pang mga issues na long-standing issue na yan, ilang dekada na, sabihin na natin, umabot na sa dekada ang usapin na yan, yung tensyon. At syempre yung ating mga tauhan sa Philippine Coast Guard, yung mga nandun sa BRP Sierra Madre, sila'y nagbubuwis ng buhay din para ipaglaban ng ating soberanya. So, ano ba yung magiging legal issues din na, we hope na matatapakan dito? We hope and pray na the China will not grab this opportunity as their leverage para mayroon tayong isuko o isubo ng soberanya sa bagay na ito. Kung ang kapalit naman ay langis para sa sigmura ng mga Pilipino, sapagkat partner, tama ka, hindi lang siguro kahihiyan, kundi maraming batas na lalabagin dito. And of course, yun ang ating mga diplomatiko at yung ating mga nasa sektor ng foreign relations ay alam naman kung ano ang kanilang gagawin. Kanya lang, partner, ito nga ang mahirap nito. Kapag ka nga tayo ay nangayupapa sa China at sinabi nating bigyan nyo kami ng langis, pautang muna, pabili muna ng langis, it will not that easy. Hindi ito walk in the park na, hindi ba? I hope and pray na walang magiging kapalit po ito. Sa pagitan po ng China at saka ng Pilipinas. Kasi yan ang mahirap sa nagpapakita ka agad kung kaninong tuta ka bilang presidente, kung nasa saan talaga ang loyalty mo. Ha? Kung kanino ka talaga, kung bata kanino. At alam naman nating lahat, na ang kasalukuyang presidente ngayon ay nagpakita na agad ng pagkiling sa bansang Amerika. Kanya ngayon, ipagdasal natin na sana alam naman natin ng ating mga kapitbahay natin, China will like a big brother. Pwede na. Sino ba big brother natin talaga? Is it China o America? Hindi ko alam, pero ang alam ko si America yung ating Uncle Sam. Kuya. Diba? Anyway, sige, tingnan natin pero mamaya may makakausap na tayo siguro kung para magkaroon pa tayo ng mga karagdagang impormasyon dito sa mga nangyayaring ito sa bansa. But in the meantime, let's have Noche Gangas from Malati ka lang ha. Nasa Malate ka ngayon, Noche? Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Buti pa yung bumubusina, yung sasakyan na yan na may gas. Pati pagbusina nga, partner. Ang lakas pa Para nakaka-nervyos na rin gamitin Oo. Bakit? Yung aircon ko nga bubuhayin ko, papatayin ko. Ay, grabe magbibintana ako. Hindi ko maintindihan ako. Nalilito ka na ba? Sobrang pagtitipid na, Noche. Oo nga. Oo. Hello, Noche. Kumusta na dyan? At sino ang ating potential winner dito sa ating Malakas Promo kasama ang MX3, Noche? Nako, tayo yung namano nitong taxi driver, yung winner 10. Dahil habang siya nagpapahinga, siya naman ay nakikinig dito sa kanyang radio. Wow. Kita natin na Derek, yung ating cameraman yan,
Kita na yan. Kala ko, Ayun. sabi ko, kala ko si Derek Ramsey ba yung katabi ni Noche? Akala ko si Norman eh. Ano ba pangalan nila? Darius Balagdog. Ha? Darius Balagdog. Darius. Balagdog. Okay, so, babiyahe ka pa lang o naka-boundary ka na or ano pa lang, kahit pa paano, kumita na? Dati, sa gabi na mo yung biyahe dahil mainit sa araw. So, pang nakakagabi na pagpainit. Oo. Ano bang ano? Sa biyahe mo, ilalabas mo yung taxi, naka-full taxi siya. Taxi. Dati, hindi na. Anong oras lumabas si Kuya? Ngayon lang ako lumabas, sir. Ayun lang. At ang gabi ako, sobrang init sa araw. Sa bagay, Ah, summer paggabi, na kasi, sige. sabi ng pag-asa. Ako, mabuti na lang at na-timingan ka ni Noche. Kaya, Noche, bigyan mo na! Ayan, siyempre, dahil ikaw ay masugi na taga-subaybay ng DCRH, meron ka na kagad. Ayun! Kita mo naman, kahit, yan, itabi mo na yan, Huwag mo nang ipanggagas yan. Bigay mo na kay Mrs. yan. Sabi mo na, kailangan mo pa rin kumayod ngayon, ha? Opo, sir daw, opo. O ano, Siyempre, sa ating X3, pampalakas yan, ako hindi ako mabiyahe. Yahoo! LX3. Yan. Okay, siyempre, sagat na namin yung ating... Ay, may radyo. Natin inyo na alagang astron, alagang bahasan. Mabibili naman ito sa inyong suking appliance nationwide. Yahoo, ayan. Ayan, hindi Si lang Coco yan, Martin. Siyempre, ipagyapak mo sa mga pasero mo na yan, DCR. Shoot mo yan, I-shoot mo yan ng walang labahan. Isuot mo yan, 24 hours a day. Ayan, siyempre, okay na sa taxi ka, para hindi malakas na gas, nakapayong ka habang natulog. Ayun. Yan, Ang dami. Alam mo, sasabi mo sa DCRH. Maraming salamat po sa DCRH. At sa inyo po, Henry Herring at Karen O yung ma'am. Thank At you. sa palamang. Sir. Kita mo naman. Thank you, sir. Ayan, May kinikilig siya. May kilig factor partner, May kilig, Kawa, sir. Huwag masyado, baka awayin ako ng misis mo. Nakikinig si Kuya papag bumabiyahe. Tapos, nakita na niya kasi naka-cellphone din siya. Maganda ka daw sa personal. Thank you po, sir. Ayos. Ang gwapo mo rin, sir. Anong probinsya mo, sir? Ano ba siya? Bohol po. Uy, Bohol! Bohol. Ako, manday ka. Sa ibo. Nakairo sa Bohol. Sa mga taga-Bohol. Basta, mahal na gasolina. Pero maganda niyan, nakangiti pa rin si Kuya. Oo nga. Yan ang maganda naman yan. Masaya pa. Masaya pa rin. Sige. Salamat ha. Greg. Darius. Darius. Kay Darius. Darius, Thank you, Sir Darius. Norman Black. Huwag mo nang ibaba si Noche, isama mo ng pamamasada. Para lang sa gusto na manalo ng 1,000 na pesos na napili nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman kayo na ang susunod na setting manalo sa aming t-shirt sa Malakas Promo. Siyempre, kasama yung MX3 dahil dito sa MX3, dito ako bilib. Ako, Alban Sharik sa 27, na tingaka sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado. Thank you, Noche. Alam mo si Kuya Darius, talagang Pilipinong-Pilipino, no? Kahit bugbog na tayo sa krisis, nagagawa pa rin Sabi niyang ngumiti at tumawa. Sabi niya, basta mahal ang gasolina pero nakangiti. Sana kaya din natin yun. Ako hindi kasi pagsasabihin ko yun, iiyak ako, di ba? Pagka magpapadagdag ako, dadaan ako sa gasolinahan. Magkano per liter? Pagka sinabing, sir, 98 na. Naku, sige, tingnan mo lang kung makakailang litro ito 500 ko. Kawawa naman yung 500 mo. Wala talaga. Paano yan, pagka... At least may 500 ka. Oo. Kasi tapos, pag mag-drive ka na, pasensya yung mga nasa likod. Oo. Ano ka titipid po. Mauubos ang busina ninyo sa akin.
kung ako'y mabagal, pasensya na kayo. Kahit businahan niyo ako ng businahan. Ikaw pala wala yun. akong maririnig. So now you know kung meron po kayong nakasabay na sasakyan na sobrang bagal, Talagang si Ka Henry na yun. Kahit wala akong traffic, talagang usad pagungho tayo. Talagang hindi mo tatapakan yung accelerator. No? Wala, partner. Yung paa ko parang para bang Soft touch. parang humihimas ng Kasi 'di ba, kada apak mong gano'n, Oo, nababawasan. napaka-gentle, partner. Diba? Napaka-gentle. Subukas ka pa dadating sa Oo. bahay. Kaya balita ko nga ngayon, 30,000 na lang daw yung expedition eh. Ay, wow. Pero mas mahal yung... Naalala mo yung napakagandang expedition? Grabe, ang laki nun. Yung malaking sasakyan na isang Matibay yun na. isang upak mo raw 3 litro yata. 500 agad. Sunog ang Oo. 500. Balita ko, wala nang nagbebenta na yata ng parang Corolla na lang na Ano 1990s ba yan? yung presyo niyan ngayon. Bagsak presyo. Ay kasi nga naman talaga ho naman. Kasi yung Alam yung mo, electric hybrid car. Yan ang uso. Pero Oo. naman, pinakagusto ko pa rin, partner, ay pakiusap sa ating gobyerno na pagandahin ang ating public transport. Oo. Yun At po, saka- mga tren, mga bus, mga jeep, di ba? And make our street a walkable and Yes. enjoyable to travel every day para tayo ho hindi nakakasamyo ng mahanging maaskad, nakapit sa tela ng ating mga damit, na kapag tayo ginabi at madilim ang lugar at medyo sulok-sulok yung ating dadaanan, hindi tayo kakaba-kaba. Kasi talaga namang kaya naman nating maglakad eh. Bakit pag tayo ay nasa mga bansang Korea, Japan, Singapore or other countries na sa tingin natin ay walang aano sa atin, walang gagalaw. Enjoy naman tayo maglakad, partner eh. Kasabay natin yung mga foreigner, ang bibilis maglakad. Lalo sa Japan, hindi ba? Oo. Bakit doon nagagawa natin yan? Alas 3 ng madaling araw, pag ginutom ka, bababa ka ng hotel mo. Social, naka-hotel. Hindi, di ba? Bisa nagta-travel tayo. Yung mga hapon, kaya mabilis Diba? sila maglakad kasi yung train nila doon hanggang alas 11 lang ng gabi. Oo. Kailangan makauwi na sila. Kasi pag mag-taxi sila doon, mahal, may night differential. Pero hindi, pag nasa nasa ibang bansa ka nga, medyo kumalamin si kumaraw, gusto mo Pwede kang magkape. maglakad-lakad lang Alas 2 sa sa madaling kalsada. araw, pupunta ka sa convenience store. Hindi Sa kombi. hindi nakakatakot, hindi nakakapag-alala. Hindi nga. Sana ganun din sa atin. Dito walang galang naman pero hindi eh. Hindi mo kahit siguro nagugutom ka na at Tiisin mo na lang. lalakad ka ng ilang bloko simula sa bahay mo, partner. Lalo kung yung pang iba, walang ilaw, walang pulis, di ba? Pero lalo na ngayon, napansin ko lang, partner, pag umuwi ako ng mga bandang alas 9 na ng gabi, parang medyo madilim na yung mga kalsada. Nagtitipid na ba lahat talaga? Nagpapatay na sila ng ilaw kahit sa kalsada? Kasi mga buildings, sa mga buildings, hindi na sila nagtitipid na sila eh, di ba? Kung ano yung pwedeng patayin ng mga ilaw sa building. Ikaw naman di ba yung yung bumbunan mo kukunti ang sinag ng ilaw ngayon. Oo nga. Hindi pa naman tayo. Hindi pa naman binabawasan yung ilaw dito sa booth. Okay pa naman tayo. Sige. Maliwanag pa dito. Pero ako Makikita pa tayo. Nung isang araw ako nagkusya, sabi ko patay mo na ito nasa tapat ko. Uy, wow. Mas gusto ko madilim. Ay, Toroy. Ano ba yan? Sandali muna. Balansyado! Ang publiko hindi dapat magpanik sa deklarasyon ng State of National Emergency ayon sa Malacanang. Left Narciso Left. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangamba ng publiko sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Sa kanyang presidential address, binigyang diin ng Pangulo na ang deklarasyon ng emergency ay hindi pangkalahatan, kundi sa sektor ng enerhiya lang dahil ang isyu ng supply at presyo ng langis ang pangunahing problema na kailangang agarang tugunan. Wala rin anyang dahilan para magpanik dahil ginagawa ng pamahalaan ng paraan na maibsan ang epekto ng pagsirit ng presyo at inaagapan ang mga susunod na maaring mangyari.
Ayon kay Pangulong Marcos, ang dahilan ng deklarasyon ay para mabigyan ang gobyerno ng mas maraming opsyon kung kinakailangan. Inihalimbawa nito ang pagbili ng langis ng Department of Energy nang di na kailangang dumaan sa proseso. Sabi ng Pangulo, dahil sa kapangyarihan ng Executive Order No. 110 ay mas maraming magagawa at mas mabilis ang magiging aksyon ng gobyerno. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, atin muna hong makipag-ugnayan tayo kay Senator Sherwin Gatchalian sapagkat kahapon ay nagsagawa na po sila ng hearing. Alamin natin kung ano ang napagkayarian at ano ang kanyang reaksyon dito sa deklarasyon ng State of National Emergency ng na idineklara ho ng ating Pangulo. Senator Sherwin, magandang gabi na po sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong sa DCRH. Magandang gabi na po, Senator. Magandang gabi, Henry and Gary. Magandang gabi sa inyong dalawa. Si Karen. Yeah. Hi, sir. Sen, kung may makukumusta, ano ang napagkayarian? Ano ang napagkatapusan ng inyong hearing kahapon with the DOE Secretary at ang mga staff nito? Siguro ang pinakamalaking napag-usapan kahapon ay lahat ay sumasang-ayon na nasa crisis na tayo. At ang patunay dyan ay nag-declare na nga ng State of National Energy Emergency. At yun ang senyales na nasa isang crisis na tayo at dapat na humanda ang lahat. Hindi lang gobyerno, kundi ang ating mga kababayan din. At ang isa sa mga nakita nating malaking problema ay yung supply. Dahil nga base sa mga sa briefing kahapon, nakita natin ang gasolina meron tayo until 60 days, ang diesel about 40 days. Pero pagtapos niyan, problema na tayo kung ano ang saan tayo kukuha ng supply. At yan ang isang bagay kaya nag-declare na rin ng State of National Energy Emergency. Okay. May commitment ho ba ang Department of Energy as to when magkakaroon tayo ng dagdag na supply sapagkat nga ninyo, pagkatapos ng mga araw na palilipasin lamang, delikado na kung wala namang siguradong darating at marireplenish yung nawalang supplies? Sa kasamang palad, wala. Nako. So walang assurance kung magkakaroon tayo ng supply after 60 days or after 45 days sa diesel. So, yun ang nakakakaba. Dahil nga walang assurance na magkakaroon tayo ng supply. So, yan tingin ko ang naging dahilan din kaya nag-declare na ng state of emergency dahil nga pagdating ng panahon ay wala tayong supply. No? At importante kasi na merong sa mga negosyante, importante na merong katiyakan o merong certainty ng supply dahil hindi ka naman pwede mag-operate ng negosyo tapos after 60 days wala kang supply ng gasolina. Paano tatakbo yung delivery truck mo? Paano tatakbo yung mga logistics company? Even your malaking issue at kailangan talaga magkaroon ng mas solusyon na hindi ordinaryo. Senator Win, nakaka-anunsyo lang po na ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-release ng 20 billion pesos na emergency fund. Sa tingin niyo po ba ito ay sapat? Ito po ba ay makakatulong? Mapapanatag po ba kahit paano ang mga sektor po ng iba't ibang industriya? And at the same time, kung kahit po meron po tayong 20 billion pesos na emergency fund na kukunin daw po sa Malampaya Gas Fund, kung wala naman po tayong mapagkukunan ng supply, ano po yung pwedeng mangyari? Sa pagkakaintindi ko, yung 20 billion ay makakabili tayo ng 1 million barrels. Pero kung titignan natin ang konsumo natin, kumukonsumo tayo ng 400,000 barrels a day. A day. So yung 1 million na yun, Dalawang araw lang ang kakayanin. No, dahil nga malaki ang konsumo natin ng gasolina at diesel Opo. No, kaya talagang hindi sapat siya. Pero ang importante ngayon, ang suggestion ko nga ang pwedeng gawin ng DOE ay gamitin na natin yung ating mga koneksyon at ating pagkakaibigan sa iba't ibang bansa. Maganda ang relasyon natin sa buong mundo ngayon at dito siguro magagamit natin
yung relasyon na yon, dahil may mga supply pa, no, na outside of the Middle East, tulad sa Amerika, tulad sa South America, Canada. Lahat yan ay meron silang sariling supply. Pero Opo. hindi tayo bumibili dyan eh. Traditionally, bumibili lang talaga tayo sa Middle East dahil mas malapit. So, pwede na natin gamitin yung government to government or G2G para makakuha tayo ng supply. Kanya lang, Sen Sherwin, fine kung makakabili tayo. Pero ang problema, sila rin ay kailangan magtipid. Sila rin ay kailangan, Yes, tama ka doon. kailangan nilang ayusin ang kanilang konsumo. At the same time, kung dyan tayo bibili, di hamak tsak na mas mahal dahil mas malayo at mas matagal. At it will mean more expensive per liter gasoline and diesel in this country. Tama ka dyan dahil hindi lang naman tayo ang bibili sa kanila eh. Yes. No? Ang Strait of Hormuz nagsusupply ng almost 20% ng petrolyo at almost sa buong mundo at almost 60% pumupunta dito sa Asia. Kaya imagine, hindi lang tayo bibili diyan, bibili rin ang mga importing countries tulad ng Japan, tulad ng Korea, kaya talagang papasok dito yung relasyon natin at government to government negotiation. Opo. Itong mga country, itong mga bansa tulad ng Amerika at tulad ng Canada, oil exporting countries to eh. Pero kailangan talaga magkaroon ng negotiations pagitan sa dalawang pamalaan para mabigyan tayo ng priority. Pero itong China, partner, Senator Sherwin, ano ang sa tingin ninyo'y magiging kapalaran kung ang ating Pangulo mismo ay makikipag-usap kay Xi Jinping at whether we admit it or not, may issue mga geopolitical, kinakailangang mapagtagni-tagni na ito para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ang China rin kasi malaki ang problema nila sa crudo dahil nag-import rin sila. In fact, net importer sila. Katulad natin, nag-import rin sila. Malaki ang nanggagaling sa Iran at sa Middle East. So may sarili rin silang problema pagdating sa kanilang supply ng crudo. Kaya tingin ko around ASEAN at around Asia, wala tayong makukuha dito. Talagang pupunta tayo doon sa yung tawag natin new supply or new market tulad ng Latin America, South America, even Russia. Dati hindi tayo makabili dyan dahil may embargo, pero linif na po. Linif na yung embargo, so pwede na tayong bumili dyan. Pero I think in relation to what my partner was also asking, Senator Windsor, yung tungkol sa China is siguro yung sources of natural gas and oil, which is lumabas po ang issue na kung maaari po nabuksan na yung posibilidad na magkaroon ng joint exploration ang China and Philippines. Pero notwithstanding, meron po tayong issue with territorial claims, meron po tayong mga ganito pong mga usapin about legitimacy. Ano po yung mga legal basis for this, mga lalabagin po sa saligang batas natin? Ano po yung mga batas na susundin? Is it the law of China or the law of the Philippines? And saang mga zones po ito gagawin? Ito po kasi yung mga very contentious na mga issues po. Pero kung nangangailangan po kasi tayo ng supply ng langis, baka we have to reconsider po ba yung mga ganitong mga options, Senator? Actually, Karen, natumbok mo yung issue. Matagal nang, during the time of President Duterte, matagal nang na-float itong joint exploration. In fact, hindi siya na-float. Talagang mayroong bumuo ng technical working group. Pero ang naging problema doon, kaninong batas ang susundan? Yes, batas ba natin o batas ba ng China? At doon nagkaroon ng problema. Ngayon, pwede naman mag-explore, magtingnan ulit kung posibilidad yung magkaroon ng joint exploration. Pero ang importante lang ilagay natin sa isip, hindi natin pwede isaalang-alang yung sovereignty and sovereign rights natin in that area. Pero pangalawa, Karen, yung exploration matagal pa yan. Yan, I was about to say. Natin ngayon, yung exploration baka 10 years pa bago tayo makakita ng oil and gas in that area. And then I think natin ngayon. And I think, Senator Win, if we're going to import I think 20 to 35 days, tama ba? Ang bago makarating dito
Depende kung saan Oo. manggagaling. Or Yeah. kung galing ng United States yan, baka ganyan. No, Oo. around 20 to 15 to 20 days. No? Yeah. Depende kung saan. Kaya traditionally sa Strait of Hormuz talaga Mas nadadaan yung mabilis ng supply konti. natin dahil mabilis eh. Dahil Oo. malapit lang yan eh. Kanya lang, kung pinag-uusapan natin ay we have a supply within 52 to 60 days, dapat ngayon pa lang may assurance na tayo na in the coming 20 to 30 days, may paparating na para magdidikit yung putol, Senator Sherwin. Tama ka dyan. Kaya mayroong ang briefing sa amin, mayroong government-to-government negotiation, Oo. DOE, at alam ko ang DOF ay kasali na rin dito sa negotiations na ito. Yun ang nakikita kong paraan sa ngayon, no? Dahil nga yung mga oil companies, ano na sila kumbaga nakatali na yung kamay nila dahil Yeah. wala na silang makunan ng ibang supply. Opo, opo. Talaga dito napapasok yung government-to-government negotiations at inrelasyon natin sa iba. Okay. Tapos Senator Win, siguro po iano na lang din natin yung latay po kasi nung epekto ng krisis. Nararamdaman na po siya. Kaya nga po tama po na dapat noon pa na-deklara na nga po na may state of emergency po tayo pagdating po sa enerhiya. Pero marami po, ito po may report po kami dito na sabi po ng DOH may posibilidad pero wala pa naman pong kakulangan ng supply sa gamot ang bansa pero baka tumaas po Ayan. yung presyo Malaking ng problema. gamot na ini-import po natin, mga medical supplies at marami na rin po sabi ng PNP na mga gasolinahan ang nagsara, marami po ang nagsara sa bandang Cordillera, meron din po sa may Cagayan Valley, sa gitnang Luzon, marami po ang nagsara, ibig sabihin marami po ang nawalan ng A total trabaho, of Senator. 415 gasoline sa stations. Yung gamot at yung medical supplies, walang dahilan kung bakit tataas sila. Dahil sa ngayon, makikita natin kahapon sa briefing namin, yung mga basic commodities, yung mga pagkain like vegetables, so far stable pa siya. Dahil may hindi naman pag nagtaas ang gasolina, immediately nagtataas, may tinatawag tayong lag. So, hindi ko nakikitang na may dahilan tataas yung gamot at medical equipment. At yung in so far as yung gasolinahan, meron din talagang reports na dahil nga may issue tayo sa supply, hindi nabibigyan ng supply yung ibang mga gasolinahan. At makaka-apekto rin yan sa operasyon at sa pamumuhay ng mga taga doon. Dahil Correct. yung gasolinan, alam naman natin, yan rin ang nagbibigay ng, kumbaga, yan ang nagpapaikot ng ekonomiya sa isang lokal na pamahalaan o isang lokal na area. Okay. Yung declaration of state of emergency, at ang tao sigurado mag-expect na may magagamot itong deklarasyon na ito. Ano ang magagamot nitong deklarasyon na ito? Unang-una sa lahat ay binibigyan ng kapangyarihan ang ating Pangulo na kung sakaling magkakaroon ng mabilis na pagtaas ng mga pangunahing bilihin, meron na siyang kapangyarihan na magkaroon ng price cap. Kasama na dito ang presyo ng petrolyo. No? Dahil sa oil deregulation law, nakasulat doon kung mayroong national emergency, pwede na silang mag-impose ng price cap sa gasolina at pwede na rin silang mag-impose ng price cap sa mga pangunahing bilihin. So that's isang epekto 'yan. At pangalawa, mayroon ring doon sa resolution, binibigyan na rin ng kapangyarihan ng Department of Energy na mag-undertake ng mga G2G negotiation at papabilisin rin yung pagbibili ng additional supply at pagbibili ng petrolyo. So, yun ang pinakamahalaga, yung additional powers para mabilis ang negotiation at mabilis ang processing. Pero kung di ko nagkakamali, 1 taon ang effectivity. 1 taon, no? Hopefully hindi na lumampas to ng 1 taon dahil talagang mahirap. So 1 taon lang ang binibigay na kumbaga buhay nitong state of emergency. At may safeguard naman. May safeguard naman dahil may oversight ang Kongreso
Okay. Like kami, nag-hearing kami kahapon, yung tinatawag natin Protect Committee. Bukas may isang hearing rin kami. At kung tatagal to, patuloy yung aming oversight functions dahil nga, siyempre, mga ganitong kapangyarihan, meron ding epekto to sa presyo at meron ding epekto to sa ekonomiya natin. So dapat i-monitor mabuti. Okay. Sen, last question from my end, partner. Ano ang inyong views doon sa pagbebenta ng ating mga properties para ma-augment ang gastusin ng gobyerno? Kung meron, ako sang-ayon ako dyan. Kung meron mga assets or mga properties ang gobyerno na hindi naman ginagamit, gamitin na lang sa mas magandang paraan para kumita ang gobyerno. Pwedeng i-joint venture, pwedeng ibenta, pwedeng i-lease. Ang importante, may cash flow ang gobyerno dahil ang lupa hindi naman yan makakapagpatayo ng eskwelahan eh. Ang cash flow ang pwede magpatayo ng eskwelahan. No? So, matagal na rin natin minumungkahi na kung mayroong mga idle assets ang gobyerno, gawin productive assets dahil kailangan natin ng pondo para magpatayo ng mga ganitong pangunahing pangangailangan natin. Siguro may part na rin, Senator Win, dahil we are closing on a break. May religious holiday po tayo, Holy Week. Traditionally, talagang we rest or we go out of town, we visit family. Ano po ba yung, at lalo na po kayo sa sa Senate at yung mga mambabatas rin po sa Kongreso dahil meron na po tayong state of emergency, ika nga po. Ano po ba yung mga babantayan po natin? And madali naman po siguro kayong mag-convene kung sakali pong may mga kailangang na mga urgent na mapagdesisyonan at mapag-usapan, sir? Yes, so kung kailangan magpatawag ng special session for, let's say, additional appropriations. So, let's say, kung kakailanganin ng pondo o kakailangan ng supplemental budget or even pagde-declare pa ng ibang, pagbibigay pa ng karagdagang kapangyarihan sa ating Pangulo para magkaroon pa ng dagdag solusyon dito sa problema, handa naman ang Senado na mag-convene. In fact, sinabi namin kahapon yan doon sa hearing na ang Senado naman ay kahit naka-break, nag-hearing kami at handa naman mag-convene. In fact, kahapon maraming senador ang nakibahagi doon sa Protect Committee hearing. Sen, salamat na marami. Maybe you have a word, konting haplos at mensahe sa ating mga kababayan sa gitna ng krisis na ito. Maraming salamat, Henry. Ang panawagan natin ay ang ating pamahalaan ay ginagawa ang lahat ng makakaya para masigurado na tuloy-tuloy ang supply ng ating petrolyo sa ating bansa at yung mga naapektuhan nitong mabilis na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay nakahanda rin ang ating pamahalaan na magbigay ng tulong at subsidiya. At kami rin sa Senado, naghahanda rin kami para dito sa pagbibigay ng tulong. In fact, we have to salute you there in the Senate, Senator Sherwin, sapagkat nung kayo ang lahat halos ay sumigaw na may krisis tayo, bumilis yung aksyon ng Malacanang. Importante kasi na nakahanda dahil of course gusto natin matapos na ito, no? Wala naman may gustong tumagal to, pero base sa mga reports na nakukuha natin, base sa mga nakikita natin sa news, parang tumatagal pa siya no? So kung ganito ang mangyayari, importante nakahanda tayo, lalo na pondo, no? Importante yung pondo nakahanda na. Alright. Tama. Sen, salamat na marami for joining us. Thank you po, Sen. Sen. Karen. Thank you po. Senator Sherwin Gatchalian. Balansyado. Whether the Malacanang, the Palace, the President, the spokesperson admitted or not, ilang araw na kayo nagsasabi walang krisis, normal, walang problema. Kahapon nagligalig na ang Senado. Talagang pinagdiinan nila may krisis tayo. Ang bagal ninyo, di ba? Si Senator Lorin Ligarda, Senator Jenny. Nagagalit na. Nagalit na sila. Biglang gumilas diba? at biglang nag-release ng pondo, biglang nag-declare ng state of kasi kayo, an energy emergency. Hindi lahat kasing dating senador pwedeng maging pangulo minsan kasi bibili lang kayo ng suka Balansyado. Anyway, si Raymond Advance, dagdag na relief measures. Ito pa lang kay Raymond, bigayan daw ng ayuda. Dapat tiyakin na walang anomalya ayon kay Senator JB Ejercito. Raymond!
Ngayon pa lamang ay nagpaalala na si Senador J.B. Ejercito sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin na walang anomalya sa bigaya ng ayuda dulot ng krisis sa presyo ng langis. Hindi dapat malusutan ng mga ahensya at magaya sa nangyari noong panahon ng COVID-19 pandemic. Sabi ni Ejercito, hindi dapat pagkakitaan ang naranasan ngayong krisis. Inulit nito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na mahiya naman kayo. Paalala ng senador, may espesyal na lugar sa impyerno sa mga magsasamantala sa mga problema ng bansa dahil aminado ito na kapag cash ang hawak na ibinibigay sa mga ayuda ay mataas ang pagkakataon na may mga matukso na ito ay bawasan. Gaya ng nangyari nung pandemya na ang 10,000 pesos na ayuda ay binabawasan ng 1 o 2,000 piso. Sa ngayon ay ang sektor ng transportasyon ang prioridad na binibigyan ng tig 5,000 pisong fuel subsidy. Narito si Senador J.B. Ejercito. Siguro pag may gumawa pa nun, sabi ko nga noon during the pandemic, diba, may mga nagsamantala rin. Pinagkakitaan pa, di ba? Yung mga yung mga kumukurot pa doon sa dapat mabigyan, may ibibigay na ayuda sa mga workers natin. May iba doon, kumukurot pa di ba? Bawa 10,000, kukurot ng 2,000, 1,000, sabay mahiya naman kayo. Sabi ko, there's a special place in hell for those people na wala ng konsensya kahit na krisis, talagang walang patawad. Diba? Mahiya naman kayo. So, yun ang yan yung lagi ko sinasabi, na challenge dito sa mga pagbigay ng assistance sa DSW and other agencies na dahil cash ito, it's really prone to temptation, no? So, pero sana naman, lalo na yung panahon ng krisis, magkaroon naman sila ng konsensya. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond Dadpaa. Samantala, dagdag na relief measures ilanatag ng Kamara para suportahan ng State of National Energy Emergency. Ang haba. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Handa ang Kamarang suportahan ng gobyerno para mapabilis ang implementasyon ng mga programa para makatulong sa mga mamayan sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang House Speaker Faustino D. III, suportado niya ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos para makaagapay sa oil price increase ang mamamayan. Sa ilalim na Executive Order 110, ipinailalim ni Pangulong Marcos ang bansa sa National Energy Emergency dahil sa panganib ng posibleng kakulangan ng energy supply dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sabi ng House Speaker, kapag naantala ang supply ng enerhiya, hindi lamang ilaw ang nawawala pati transportasyon, pagkain at kabuhayan ang tatamaan, kaya dapat tayong kumilos na maagap at buong pagpapasya. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balance. Sabi mo, State of National Energy Emergency. Oo, Baka diba? pwedeng sana-i. Sana-i na lang, Sana-i? Sana-i. State of National Energy Emergency. Sana-i. Hindi, dapat yung i mo yung parang yung talagang takot na takot ka. Oo. Kasi Sana, Ang haba kasi. Sabi mo pwedeng SNI na lang. Kasi SNI. Ano ba pinagagawa natin? Alam mo ninyo, kami po ay nagpapatawa lang ng konti, pero alam ko State lahat of na tayo. National Energy Emergency. Lahat tayo kinakabahan sapagkat galing mismo kay Senator Sherwin Gatchalian, walang maisagot ang Department of Energy kung tayo ay may paparating na at may makukunan at may mabibilhan After na. ilang days? Kung may umuuna. 60 days ba? Oo, kung may umuuna na magbebenta sa atin. Sabi niya, yung China, problemado rin sila kasi malakas ang kanilang konsumo. Kailangan din nila magtipid. Ang ating maaring option na lamang ay Amerika, Canada, at Russia. At saka yung mga nasa south part ng America. Anyway, let's see kung paano po at anong kahihinat na nito. Pero ang sure sa oras na ito, mamimigay muna kami ng premyo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono.
Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! At ito na, bigyan na natin partner ng 5 litrong gasolina. Ay, wow. Pwedeng akin na lang yan. Si Adrian Ailes ng Antipolo. Adrian! Hello, Adrian. Hello po, ma'am. Hello po, Muke. At saka, Yes. Saan ka ba sa Antipolo? taga Kogyo, Antipolo. Kogyo. Maganda riyan sa Kogyo. Sige, partner, ihagis Ayan. mo na ang magic question natin. Ito na ang ating magic question, Adrian. Anong himpilan ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 sa pinaka-latest na survey? Yung kauna-unahan po sa Pilipinas, DZRH po. Correct ka dyan. At dahil dyan meron kang 500 pesos in GCash. Adrian, congratulations. Thank you po. Congrats, Adrian. At salamat sa iyong pakikinig. Salamat sa mga taga-Kogyo sa Antipolo. Yan na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Lagi po naming sambit sa inyo. Kung gusto nating umasenso sa buhay, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama. Tumulong sa mga nangangailangan lalong ngayong panahon ng kahirapan dahil help is wealth. Susunod na po si Attorney Cheryl Adami Molina sa programang DZRH Usapang Legal. Ang kanyang topic, libre ba? Libre ba ang mga rap. libre ba ang umibig? Hindi. Libre po ba ang right of way? Ayan. Susunod na po yan. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado!